Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Pinoy Showbiz. Nakakahanga-hanga po ang ginagawa ng defense team ni VP Sara habang nagpapatuloy ang impeachment trial. Ito, breaking news. Ayaw gastusin ang pera ng taong bayan. VP Sara Cup wants own equipment caterer inside Senate during impeachment trial. The Senate has allowed Vice President Sara Duterte's camp to bring its own equipment, and hire its own caterer for its holding area during the ongoing impeachment trial. Senate Secretary Renato Bantog said the request is a standard administrative matter and is not unusual in impeachment proceedings. According to Bantog, the House Prosecution Panel also contracted its own caterer and brought in its own equipment for use during the trial. He added that similar arrangements were made by both parties during previous impeachment trials, making the request consistent with both practice. Bantog explained that the requests were raised by the Office of the Vice President Undersecretary Zulueta Lopez, who serves as Vice President Sara Duterte's Chief of Staff during her visit to the Senate. Among the matters discussed was the seating arrangement for the defense panel. Bantog said the Senate had already allocated 45 seats for the defense team as previously communicated. Lopez team also asked whether they could bring equipment such as a refrigerator and a coffee maker into their holding area. Bantog said the request was immediately granted or approved. The defense camp also sought permission to hire its own catering service, which the Senate also allowed. In a statement, the Office of the Vice President clarified that the requested equipment and catering services were intended not only for Vice President Duterte but also for the entire defense team and members of the media coverage of the proceedings. Nakakatuwa po na mayroon tayong Vice Presidente na ganito ang pag-iisip ba. Limited ang pundo ng Office of the Vice President. Binawasan eh. Kaya ito ngayon, gastos sa impeachment trial. Of course, babayaran niya yung mga abogado niya. Pagkain, babayaran lahat niya yan. So, wala tayong gastos. Hindi tayo mamroblema kahit gaano katagal ang impeachment trial ni BP dahil siya ang nagsusulda rito, pamilya niya. Hindi katulad sa prosecution, pundo ng taong bayan yan. Yung mga private prosecutors, binabayaran natin yan. Pinapakain natin. Then of course, pati ang mga senator judges. Sinusilduhan natin yan, pinapakain, lahat. Kaya, sino pa may nag-estimate eh. Either si Attorney Regal Oliva or si Attorney Mike Operario. Baka daw itong 7 to 8 months na impeachment trial, baka abot ng 1 billion pesos ang magagastos. Kaya it's a waste of public money. Na alam naman natin, hindi accountability ang hinahabol, kundi political agenda. Gusto lang nilang sirain si BP Sara. Kahit alam nila na hindi nila makukonvict si BP Sara. Kaya lang tuloy pa rin. Kasi they are hoping against hope, na habang tumatagal ang impeachment trial ay masisira nila ang credibility ni BP Sara going into the 2028 presidential election. So,
lahat ito, political agenda lahat ito. Hindi yung accountability, hindi ako naniniwala diyan. So, sige lang. But again, the more na bumibilib ako, sumasaludo ako sa pamamahala ni BP Sara, may nabasa akong post ni Grace Luxin. Dinitalya niya bakit niya sinusuportahan si BP Sara. Taga Davao pala itong Grace Luxin na ito. Kakaiba ang pamamahala ng mga Duterte sa Davao, sabi niya. Ang Davao daw is parang isang malaking pamilya. So ang mga Dutertes and the Davaoenos nagtutulungan para ang Davao ngayon, ito na. One of the safest cities, not only in the Philippines but entire Asia. One of the most progressive. Pwede mo nang ilaban sa Metro Manila cities ang Davao. At dahil yan sa mga leadership ng mga Duterte. Si BP Sara, iba ang kanya. Talagang para daw siyang isang inahan na ang tinitignan niya yung kapakanan ng kanyang mga anak, mga nasasakupan. Ganyan ang pag-describe ni Grace Luxin kay BP Sara, and I agree. Kasi ako, naka-experience ako ng, hindi ko kilala si BP Sara, hindi pa kami nag-meet. Meron lang akong kaibigan na kaibigan din niya. Nung nalaman ni BP Sara na may problema ako, tinawagan ako ng aking kaibigan na, Bo, handang tumulong si BP Sara sa iyo. Sabihin mo lang, naghihintay siya. Sabi ko, what? Hindi ko nga siya kilala. Inofera niya ako ng tulong. Sabi, yan ang talagang matulungin na tao. Isa siyang inahan. Kaya kung siya maging presidente natin, nakikita ko, may pag-asa pa ang ating bansa na makakabawi sa pagkakalugmok sa administrasyon ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ako diri sa balay ni Janet Cinto nga taga Barangay Tikalaan, Purok 3 San Alahay, Talakag Bukidnon. Sumuna ni ang itsura sa iyang atop nga yero nga mga dagko na kaayo. So katabangan na siya og yero nga iyang iatop. Og mao na ni ang yero nga gitabang napulo ka di 8. Gawaw. O karon man na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga hero, so makita gyud nato nga nakaatop na gyud sila sa mga hero nga gitabang. Sure sa oras na karon aming kuan nabang aming grasya nga ikuya na mong sinar daw. Pinakatuig, pulo ka tuig na karon pa na inisan. Karon pa na inani. Salamat kayo. So napulo gid ka tuig, aya pa ka nakapuli og atop. Ang mga tawari kon tabi daw na mundre 150 ra ba man tagal dito. Oo. Di makapubog palit ng buwan. Pisa sa balay. Akong salamat. Kung kuan wala pa ang tabang di pa gid ka katop kay ang adlawan diri kung magmuso 150 lang. So dili na gid ka afford sa yero nga iatop. Oo, so karon nga naanay tabang nakaatop na gid ka. Oo. Oo. So pila na day kabuk imong anak? Pa. Wala pa kay anak. Ito nung palagi. So karon Tunta nga sa banta ni nga kuan mi siya mga kamot. Para man akong mga bangan ani nga kuan.
So salamat kaayo.